Matapos lumantad sa publiko ang isang testigo at isiwalat ang lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa pagkawala ng maraming sabungero, tila abot langit na ang kaba ni Gretchen Barreto. Sa gitna ng mga revelasyon, hindi inaasahang lumutang ang kanyang pangalan. Isang pagsambit na muling nagpagalaw sa katahimikan ng kaso. Ngayon usap-usapan na siya ng bayan. Bakit nabanggit si Gretchen? At anong papel ang posibleng ginampanan niya sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga sabungerong ito? Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Noong taong 2022, sunod-sunod ang mga ulat ng mga nawawalang lalaki, hindi basta mga ordinaryong mamamayan, kundi mga sabungero, ba't ibang pangalan, iba't ibang mukha. May mga galing sa Laguna, Batangas, Manila at Bulacan. Ngunit sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang tirahan at pagkatao, iisa ang kanilang sinapit. Ang biglaang pagkawala. Walang paalam, walang bakas, walang katawang nakita. Isa sa mga pinakamaingay na kaso ay ang pagkawala ng 6 na sabungero noong Enero 2022. Ayon sa CCTV footage, huli silang namataan sa labas ng Manila Arena, sumakay sa isang van at mula noon, tila naglahong parang bula. Habang lumalalim ang investigasyon, mas dumarami ang tanong kaysa sagot. Bakit sabungero ang mga target? Ano ang koneksyon ng isabong sa serye ng pagkawala? At higit sa lahat, sino ang may gawa? Sa kalagitnaan ng pananahimik ng mga kasong ito, biglang sumabog ang pangalan ni Gretchen Barreto sa usapin matapos banggitin ng isang testigo ang kanyang pangalan bilang isa raw sa mga taong may nalalaman. At mula noon, nagsimula na ring kumalat ang mga haka-haka, pangamba at espekulasyon. Si Gretchen Barreto ay isa sa pinaka-controversial na personalidad sa mundo ng showbiz. Nagmula sa kilalang angka ng mga artista, ang Barreto Clan, na kilala hindi lang sa kanilang kasikatan, kundi pati sa mga issue at bangayan sa publiko. Si Gretchen ay hindi lang artista, isa rin siyang negosyante, socialite, at matagal nang konektado sa mga mayayaman at makapangyarihan sa lipunan. Kaya naman nang biglang mabanggit ang kanyang pangalan sa isang investigasyon tungkol sa pagkawala ng mga sabungero, nayanig ang publiko. Sa gitna ng katahimikan ni Barreto, bigla siyang binulabog ng isang pangalan na ayaw na sana niyang marinig. Matapos ang pahayag ng testigo, isang tila di may paliwanag na tensyon ang bumalot sa buong kampo ni Gretchen. At kung noon ay isa lamang siya sa mga nanonood ng mga ulat ukol sa mga nawawalang sabungero, ngayon isa na siya sa mga sentro ng investigasyon. Ayon sa mga ulat, ang pangalan niya ay isinama na sa listahan ng mga isa sa ilalim sa masusing pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation o NBI. Hindi pa siya opisyal na inaakusahan, pero ang katotohanang tinutukoy siya bilang person of interest ay sapat na upang ikabigla ng marami. Hindi biro ang ganitong antas ng pagkakadawit. Hindi ito showbiz issue, hindi ito away sa social media. Ito ay isang seryosong investigasyon kaugnay ng pagkawala ng maraming sabungero. At para sa isang personalidad tulad ni Gretchen, na sanay sa entablado, kamera at pansin ng publiko, ibang klase ang tensyong dala ng ganitong uri ng pagsubok. Ayon sa mga netizens at sa mga malalapit sa kanya, hindi na raw siya mapakali, tahimik, hindi naglalabas ng pahayag, ngunit ramdam ng marami na abot langit na ang kaba sa dibdib. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na may mga taong nagpaparatang sa kanya ng mga bagay na hindi niya kayang sagutin agad sa publiko. Ngunit iba ito. Ito'y may kasamang dokumento, may testigo, at higit sa lahat, may mga pamilyang patuloy na naghahanap ng hustisya. Sa panig ng mga otoridad, hindi pa raw sapat ang testimonya para maglabas ng warrant o arestuhin ang sinuman. Ngunit malinaw na ang pahayag ng NBI na kapag lumabas sa investigasyon na si Barreto ay kabilang sa mga sangkot, siya ay kakasuhan at ikukulong. Ang kanyang pahayag ay tila nagbigay ng malamig na hangin sa leeg ni Gretchen. Dahil mula sa pagiging isang malayong pangalan sa kaso, ngayon isa na siyang suspect. Sa mga panayam, may ilan sa mga kapamilya ng nawawalang sabungero ang nagpahayag na hindi nila inaasahan na pangalan ni Gretchen ang lalabas. Pero kung totoo man ito, at kung may kinalaman nga si Gretchen Barreto sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay,
ay hindi sila natatakot at lalong hindi sila mananahimik. Tulad ng paulit-ulit nilang panawagan sa hustisya kung ang sino man, kahit sino pa siya, ay mapatunayang sangkot sa marahas at misteryosong pagkawala ng kanilang mga kaanak, ay handa silang magsampa ng patong-patong na kaso na hindi sila uurong sapagkat ang sakit at pangungulila ay hindi na nila kayang itikumpa. Maliban sa pahayag ng mga pamilya ng biktima, ang katahimikan ni Gretchen ay lalo pang nagpapalakas ng hinala para sa ilan. Ngunit para sa iba, ito raw ay isang taktika ng isang taong alam kung gaano kalalim ang problema at pilit lumalayo sa sentro ng gulo. Habang patuloy ang investigasyon, patuloy rin ang usap-usapan sa publiko. Sa social media, naghahalo ang opinyon. May naniniwalang inosente si Gretchen, pero may ilan ding nagsasabing imposibleng walang alam. At kung sa dulo ng lahat ng pagsisiyasat ng otoridad ay mapatunayan na kabilang nga si Gretchen Barreto sa pagkamatay o pagkawala ng mga sabungero, wala na siyang ligtas. Hindi na sapat ang katanyagan, hindi na uubra ang yaman o koneksyon. Dahil sa mata ng batas, ang krimen ay krimen. At ang sino mang mapatunayang sangkot, artista man, politiko o ordinaryong tao ay kailangang managot. Minsan, ang pagdadala ng pangalan ay sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mismong pangalan ni Barreto ay tila nagiging pabigat na pasanpasan niya sa gitna ng pag-uusig. Sa mga bitak ng bawat ebidensya, sa pagitan ng mga pahayag at revelasyong unti-unting lumilitaw, dahan-dahan na ring nabubuo ang mas malawak na larawan. Isang larawan na tila hindi na kayang itanggi, hindi na kayang takpan pa ng katahimikan o kagandahan. Ang kulungan ay hindi lugar para sa artista, hindi rin ito entablado. Walang red carpet. Ito'y malamig na parang bangungot sa bawat gabi. At sa loob nito, walang Miss Barreto, walang VIP. Lahat ay pantay-pantay, lahat ay bilanggo. At para sa isang taong nasanay sa magagarang party, sosyal na kasamahan, at mundo ng prestihiyo, ang pagkakakulong ay hindi lang pisikal na parusa. Ito'y isang pagbagsak, isang pagdurog sa imaheng ilang dekada niyang pinanday. Pero tandaan natin, wala pang hatol, wala pang pinal na desisyon. Ngunit habang gumugulong ang investigasyon, mas lalo siyang nalulubog sa gitna ng tanong at paniningil. Sa huli, kung ang hustisya ay magpapasya na siya'y may pananagutan, si Gretchen Barreto ay wala nang mapupuntahan kundi ang harapin ng batas at katotohanan. Para sa mga naiwan ng mga sabungerong biglang naglaho, hindi sila titigil, hindi sila matatahimik, at hindi sila papayag na walang mananagot. Ang kasong ito ay hindi dapat manatiling isang kwentong tinapos nang wala sa lugar. Hindi dapat tabunan ng katahimikang may halong takot at lalong hindi dapat hayaang malusaw sa limot ng panahon. Sapagkat sa bawat segundo ng pananahimik, sa bawat araw na lumilipas ng walang kasagutan, ang hustisya ay unti-unting nilalamon ng dilim. At sa harap ng sambayanang matagal nang naghihintay, iisa lang ang tanong. Hanggang kailan mananatiling kwento ang kasong ito, imbes na maging aral, babala at katarungan? Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagkakadawit ni Gretchen Barreto sa kaso ng mga nawawalang sabungero? Sa tingin mo, may kinalaman ba talaga siya sa misteryosong pagkawala ng mga ito? O isa lamang siyang biktima ng malalim na sabwatan? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.